Ngayon ko lang napatunayan na totoo pala ang sinasabi nila na huwag magtiwala kay kumpare. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo akong bigyan kasagutan ang mensahe ng ating sender na si Sir Rico from Fairview, Quezon City. Narito ang mensahe niya. Idol, magandang araw. Makikigaya lang po. Ako po si Rico from Fairview, Quezon City. 37 years old, may asawa at may 3 anak. Ano kaya ang masasabi mo, Idol? Yung misis ko po sumama sa kumpare ko, hindi man lang naawa sa mga anak niya. Inuna pa niya ang sarili niyang kaligayahan. Hindi ko napansin, kaya palagi ako pinapasyalan ng kumpare ko dito sa bahay. May relasyon pala sila ng misis ko. Gusto ko sana, Idol, sundan sila sa probinsya ng lalaki dahil minsan hindi ko maiwasang mag-isip ng masama sa ginawa nila sa akin. May nakapagsabi kasi sa akin na nandun daw sila sa probinsya ng lalaki. Ngayon ko lang talaga na-realize, Idol, na totoo pala yung sinasabi nilang huwag magkumpiyansa sa kumpare. Pwede ko kaya sila kasuhan, Idol? Kasal naman kami ng misis ko. Gusto ko makulong silang dalawa sa ginawa nila sa akin, Idol. Nakikiuso lang, Idol. Maraming salamat. More power sa channel mo. Okay, magandang araw din po sa inyo, sir. Salamat po sa mensahe at sa tiwala. Huwag na nating patagalin pa. Diretso na tayo, sir, sa problema niyo po. Unahin natin to, sir, yung sinabi mong pwede ko ba silang kasuhan? Ang sagot po dito, sir, opo. Pwede pong kasuhan ng misis nyo po ng adultery. Ayon sa Article 333 ng Revised Penal Code, ang adultery ay ginawa ng isang babaeng may asawa na nakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. At ang lalaking nakipagtalik sa kanya ay hindi alam na may asawa siya. Kung ito'y napatunayan, gamit ang matibay na ebidensya, maaring makulong ang misis mo ng 1 hanggang 6 na taon. At para naman sa lalaki, Article 334 ng Revised Penal Code, concubinage ang kaso ng isang lalaking nakikipagrelasyon pa sa isang babae maliban sa asawa niya. At kung mapapatunayan, maaring makulong ng hindi lalagpas sa 6 na taon. Kaya lang, ang kasong ito, ang maaring magsampa lamang ay ang misis ng lalaki kung may asawa na siya. Ngayon dito tayo, sir, sa sinabi mo, na-realize mo na totoo pala ang sinasabi ng iba na huwag magtiwala sa kumpare. Sa part na ito, sir, hindi naman siguro lahat. Pero masasabi kong maging aral ito sa ating mga kalalakihan. Dahil kaya naging kasabihan ito o naririnig natin palagi dahil totoo naman talagang nangyayari ang mga ito. Ito na nga yung nangyari ngayon, sir. Isang patunay po ito, pero ulitin ko, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Siguro kung gusto mong makipagbanding kay kumpare, kung sa bahay nyo, wala namang problema, pero huwag namang masyadong madalas kasi yan ang dahilan kung bakit mas lalong nagkakaroon ng closeness si misis at si kumpare. Pwede naman sa labas na lang kayo magbanding. Marami namang lugar na pwedeng doon kayo mag-happy-happy, di ba? Okay lang sa bahay paminsan-minsan kapag may okasyon. At pag may bisita kayo, huwag hayaan si misis na magsuot ng pangtulog o masyadong manipis dahil isa din yan na dahilan kaya naaakit yung isang lalaki. Alam naman natin yan. Dapat formal ang suot, okay? At sabi mo, sir, inuuna pa niya ang sariling kaligayahan kaysa mga anak niya. Alam niyo po, hindi na naiisip ng babae ang mga bagay na yan, sir. Kapag nasubukan na nila, yung mga bagay na pakiramdam nila, masaya sila. Ito kasi ang problema ng mga kababaihan. Kapag nakasubok na, nahihirapan silang pigilan ang sarili nila. Tuloy-tuloy na talaga yan. Pero pwede pa rin nating sabihin na hindi naman siguro lahat dahil yung iba, kahit nagkamali, nakakapagpigil pa rin naman. Kaya naman ito po yung may papayo ko sa inyo, sir. Magkaiba man tayo ng pag-iisip. Pero sana, kahit anong mangyari, huwag po kayong gumawa ng mga bagay na mas lalong ikakasama ng buhay mo. Masakit kung sa masakit kapag niluloko tayo ng asawa natin. Pero hindi na din makakatulong sa iyo ang paggawa ng bagay lalo na't labag na ito sa batas natin. Baka maging doble pa ang paghihirap mo, sir. Gamitin mo na lang ang lakas mo para buhayin ang mga anak mo. Doon mo na lang ituon ang atensyon mo, sir. Tanggapin mo na lang yung mga nangyayari. Kaya sa ating mga kalalakihan, tignan din natin ang sarili natin, baka nakagawa si misis ng pagkakamali dahil sa pagkukulang natin sa kanila. Lalo na't kasama mo naman si misis sa bahay. Tao lang din tayo at may pangangailangan, lalo't hindi pa naman kayo ganun katanda, gampanan pa rin natin ang ating responsibilidad sa misis natin. Kahit marami na tayong anak, okay? Ulitin ko, sir, tanggapin mo na lang yung nangyayari para makamove on ka na at may pagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong tiwala. Sana makatulong itong payo ko sa iyo. Paalam.